Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayun din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Na makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon at kapistahan ni San Ignacio de Loyola, ang founder ng Society of Jesus. At ngayon din po ang huling araw ng buwan ng July. So bukas, panibagong buwan. Pero sa mga nakalipas na buwan, ngayong buwang ito ng July, kamusta po ba ang ating karanasan? Lagi ko pong tinitingnan at pinagmamasdan kayo, no? Tayo na laging magkakasama sa misa, no? Sa umaga, lalo na pag umaga, no? Dahil kadalasan, pag matatanda, maagang gumigising na. Pero gusto kong anyayahan kayo, no, sa pagkakataong ito. Kung katulad ni San Ignacio de Loyola, no, may kaya sa buhay, isang sundalo, no, ng isang hari, pero ng kanya pong matagpuan, no, ang o makilala, no, kung sino si Kristo, ay kanyang iniwan ang kanyang isang marangya, sikat na pamumuhay para lamang lalo pang tuklasin kung sino itong Panginoon na ito, kung sino itong si Jesus. Ibig sabihin, no, na matagpuan niya na si Kristo, dito na nakatuon ang kanyang buong pagkatao at iniwan niya ang lahat ng material na bagay, kasikatan, kapangyarihan, iniwan niya lahat iyon. So ngayon sa atin, no, sabi ko nga pag tinitingnan ko kayo, tayo, malas tumatanda na tayong lahat. No? Pero kamusta ba yung longing natin o yung paghahanap natin ng kaligayahan? Kasi sinasabi ng karamihan na kapag marami kang kayamanan, masaya ka. Magiging maligaya ka kapag marami kang pera, kapag marami kang ari-arian. Pero totoo ba? Masaya ba talaga? As ang isang tao, tandaan niyo po, no? Ang kaligayahan ng isang tao ay ang masumpungan niya ang Diyos. So hanggat hindi yan nakikita, hindi tumitigil ang tao sa paghahangad na magkaroon ng marami pang bagay. Hindi nakukontento sa isang ari-arian, sa isang ektarya. Gusto 1,000 ektarya. Pag nakuha ng 1,000 ektarya, hahanap pa rin dahil hindi talaga doon ang kaligayahan. Kahit na gaano kalayo ang marating mo, kahit na mapunta ka pa ng ibang bansa, kahit ikaw pa ang pinakamayaman o isa sa pinakamayaman sa mundo at mailista ang pangalan mo, pangalan ng pamilya mo sa pinakamayayaman, hanggat hindi mo natatagpuan si Kristo at hindi mo nakikita ang si Kristo ang pinakamahalaga sa buhay sa mundong ito, hindi mo mararanasan ang tunay na kapanatagan
o tunay na kaligayahan. Ito, sinasabi sa atin ni San Mateo sa kanyang mabuting balita ng paghahari ng Diyos. Kapag natagpuan ng tao, ipagbibili niya ang lahat ng kanyang ari-arian, iiwan niya ito para lamang doon. Ulitin ko, no? Tayo na tumatanda na, nasaan na nga ba ang ating paghahanap? Nasaan na tayo sa puntong ito na hinahanap natin yung kaligayahan? Nakakailang lalaki ka na ba? Nakakailang babae ka na ba? Dahil lang gusto mong mahanap yung kaligayahan na hinahanap mo. Na akala mo kasi doon. Pero nakakailang lupain ka na ba? Ilan na ba ang unit mo? Ilan na ba ang kotse mo? Ilan na yung ari-arian mo? Pero bakit hindi mo pa rin masabi na masaya ka? Ano? So ito, nawa ay sa pagpapatuloy natin ng paghahanap, no? Lagi tayong naghahanap. Nawa ipahintulot ng Diyos na makita natin ang tunay na kayamanan. Amen?